Sa Sakhian Air Show sa South Korea noong October 24, ay pinakita na sa wakas sa publiko ng South Korean Agency for Defense Development, ang kanilang pinakabago at pinaka-advanced na long-range air-to-surface missile, na umpisang dinidevelop noong 2022, na isa sa kabang-abang na missile para sa mga bansang gumagamit ng mga fighter jet na gawa ng South Korea tulad ng Pilipinas, dahil ang napakagandang missile na ito, ay sadyang ginawa upang magiging air-to-surface missile ng mga FA-50 at ng KF-21 Boramae. Ano ba ang meron sa missile na ito? At ano ang pagkakaiba nito sa mga air-to-surface missile na ginagamit ng mga US at European fighter jet? Di tulad ng US at European fighter jet na meron lamang long-range subsonic air-to-surface missile na may speed na 700 to 1,100 km per hour, ang missile na ito ng South Korea ay isang supersonic missile na may speed na Mach 2.5 o 3,000 km per hour. Ang supersonic missile, na may malaking advantage kumpara sa mga subsonic missile dahil sa kanyang napakabilis na cruising speed, ay pinapaiksi nito ang reaction time at decision-making ng kaaway, kaya nagpapataas ito ng kanyang successful hit percentage. Base sa impormasyon na nilabas ng Hanwha Aerospace at Korea Aerospace Industries, ang missile na ito ay may range na 300 kilometers, na nangangahulugang meron lamang 5 minuto ang kaaway kapag na-e-launch na ito laban sa kanila, na mag-react at magdesisyon laban sa threat na dala ng missile na ito. Ang pag-develop ng South Korea ng kahanga-hangang missile na ito, ay bahagi ng pagpapatibay ng kanilang posisyon sa international market, upang magiging mas competitive ang kanilang mga jet fighter products, laban sa mga kilalang US at European jet fighters. Ibig sabihin, ayaw na ng South Korea na magiging balakid ang mga certificate at approval mula sa mga kumpanya ng Amerika at sa Europa, upang ma-integrate sa kanilang mga jet fighters ang mga missiles nito. Ano ba ang benepisyo nito sa Pilipinas? Ayon pa rin sa Hanwha Aerospace at Korea Aerospace Industries, ang missile na ito, ay magkakaroon ng stealth capability, na mas lalong mahirap itong i-detect ng radar, kaya mas lalong tataas pa ang porsyento, na matagumpay na makakalusot ito sa mga air defense ng kalaban at matamaan ang target. Ang pagkakaroon ng ating mga FA-50 ng supersonic long-range anti-ship missile, ay makapagpabago sa impresyon ng kalaban sa light combat aircraft nating ito, dahil magiging malaking banta na ito sa kanilang mga barko. Ang FA-50 na may long-range supersonic anti-ship missile, ay di na kailangang lumapit pa sa target na kalabang barko, upang palubugin ito. Dagdag pa, ang missile na ito ay equipped ng parehong radar at electro-optical, infrared systems, na nagpapa-enhance pa sa kanyang abilidad, na accurately ma-strike ang targets, kahit ano pa ang lagay ng panahon, at kahit sa gitna ng mga electronic countermeasures ng kaaway. Hindi lang ito ang magiging kabang-abang sa Pilipinas, dahil lalagyan lang ito ng simpleng rocket booster, ay maaari na itong ma-adopt na ma-e-launch mula sa mga barko o sa lupa gamit ang mga missile launch vehicles, at magiging ground-based anti-ship missile na ito. Ang flight tests ng pinakabagong missile na ito, ay nakaschedule na gagawin ngayong 2025, at mismong mga FA-50 ang magsisilbing test platform nito. Once na ma-integrate na ito sa mga FA-50, ang supersonic air-to-surface missile na ito ay makapag-alok ng di matatawarang capability kumpara sa mga kaparehong klase ng missile, at syempre sobrang makapagpalakas ng export competitiveness ng mga FA-50 at KF-21 fighter jet. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga rival jets tulad ng F-16 at JAS-39 Gripen, ay meron lamang mga subsonic air-to-surface missiles, habang ang France Rafale, bagamat merong supersonic air-to-surface missiles, ngunit ito ay equipped ng nuclear warheads, kaya di ito suitable para sa export. Ang resulta, ang supersonic missile na ito ay magiging exclusive asset ng mga FA-50 at KF-21. Inaasahang sobrang mas mura ito kumpara sa mga kilalang supersonic missile ngayon, kaya napakalaking bagay ito para sa Pilipinas, na magkaroon ng mataas na capability sa murang halaga. Inaasahang maraming bansa na mag-aabang sa missile na ito, lalo na ang mga bansang Azerbaijan, Bolivia, Botswana, Brunei, Colombia, Croatia, Egypt, Pakistan, Peru, Senegal, Spain, Slovakia, the United Arab Emirates,
at Vietnam, na parehong nagka-interes na rin sa mga fighter jet na gawa ng South Korea.